We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating morning simbahay. At wini-welcome ko po lahat ng mga naka-tune in ngayong umaga na ito sa ating first Sunday of December. At wini-welcome ko po lahat ng ating mga pastor, headed by our pastor, Pastor Rami, mga pastor ng CGS, mga primary leaders, mga cell leaders, and at the same time, mga invites, attendees ng mga cell group natin. At the same time po, yung mga first time po na naka-tune in sa ating morning simbahay, welcome po kayo dito. At sa umaga pong ito, wini-welcome din po natin yung mga kababayan po natin na nasa labas ng bansang Pilipinas. Gayon din yung mga kababayan natin na nasa Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po kayo sa ating morning simbahay. At ngayong umaga pong ito, ihanda po natin yung ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Panginoon at masaturate po tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito dahil napakahalaga po ng pagsamba natin sa ating Diyos. Pasalamatan natin siya sa mga ginawa niya sa ating mga buhay, and at the same time, ito yung oras kung saan patuloy nating iaangat ang ating mga buhay espiritual sa pamamagitan ng ating pagsamba. So ihanda po natin ang ating mga sarili at bubuksan po natin ang ating gawain sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa kabutihan at kadakilaan mo sa buhay po namin. Salamat dahil patuloy mong pinapakita kung gaano ka powerful, kung gaano ka-gracious sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Kaya Lord, you deserve all the praises, you deserve all the glory sa umagang ito. At dalangin po namin, Panginoon, na samahan po kami ng banal na Espiritu na maunawaan po namin ang mga salita na dadalhin ko po, O Diyos. Nawa, Panginoon, gamitin mo lamang ang iyong lingkod na patuloy mong mag-penetrate ang iyong mga salita sa bawat makikinig at sa bawat makaririnig, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos. Buksan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga isip. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga spiritual na kalagayan upang patuloy po naming ma-absorb ang iyong mga salita, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, any distraction at any work of the enemy, Lord God, sinasaway po namin ito in the name of Jesus. Hawakan niyo rin po ang aming mga internet connection, O God, na patuloy po namin itong magamit ayon sa iyong nais na makita sa buhay namin, O Diyos. Lord, we are praying for your word na patuloy na mag-penetrate sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, ihanda mo kami sa oras na ito. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Samahan po natin ang ating CGS worship team na dalhin po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Declares that I am free in the mighty name of Jesus. I pray, calling on the power of heaven and proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus.
blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. He's every key to every victory. I hope in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. Oh, it's in the mighty name of Jesus. Protected on my sides. In Jesus, a beautiful name. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my whole life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides with the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the doorframe of my whole life is the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. It's in the mighty name of Jesus. I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. It's every key to every victory. I hope in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Jesus. It's in the mighty name of Salamat po sa ating CGS Philippines Worship Team. No? At tayo po ay napagpala ng awitin na dinala po nila sa atin. At nawa po, talaga po tayo ay nag-worship, no? At sinamahan po natin sila. Okay, so sa umaga pong ito, patuloy po tayong maging handa, no, sa ating maririnig na message
for this morning. At makita po natin na bawat isa sa atin ay kailangan po natin ng restoration, kailangan natin ng magbalik loob sa ating Panginoon. No? At the same time, makita po natin yung mga buhay po natin na kailangan lagi natin ang Diyos sa araw-araw nating buhay. At sa oras na ito, no, makikita po natin na ang oras na ito o ang araw na ito ay talagang dapat i-dedicate natin, no, sa bawat minuto ng habang po tayo ay nagsasalita. Dapat makinig po tayo. Ihanda po natin yung ating mga ballpen, ang ating mga notebook, no, at yung mga notes na pwede po nating makuha. Dahil ito po yung tool natin or tools para tayo po ay lalong tumalas bilang mga disciple ng ating Panginoon. Kasi sabi nga ni Bishop Oriel, no, we must start sharp and we must stay sharp. Okay? So dapat sa pagsamba pa lang, matalas na po tayo. Amen po ba? Okay. So ngayong umaga po, nais ko po kayong dalhin sa salita ng Panginoon, no? At bigyan po natin ng pansin yung sinasabi po ng mga talatang aking dadalhin po. So sabi po dito, okay, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Okay. So, lipat po tayo in Exodus chapter 15 verse 26. He said, if you diligently the Lord your God and do what is right in His sight and pay attention to His commandments and keep all His statutes, then all the diseases that I brought on the Egyptian, I will not bring on you, for I, the Lord, I am your healer. Okay, salamat sa salita ng Panginoon. At makikita po natin dito na sa mga verses na binasa po natin, okay, so yung content po nito, mga kapatid, is about the relationship of God and men, no? At the same time, ito po yung time na kung saan ang mga Israelita, no, ay nagkakaroon po sila ng distance sa Diyos because of their sins, because of their wicked ways. Okay? At dito sa content na binasa po natin, mga kapatid, may kondisyon na binibigay ang Diyos kasi naranasan na po nila rito, no, yung iba't ibang trahedya sa buhay po nila at yung iba't ibang karamdaman. Okay? But then, ang Lord nangungusap pa rin sa kanila despite of their being wicked, despite of being hard-headed, no? Nangusap pa rin ang Lord sa kanila. At sa mga talatang ito, makikita po natin na ang Lord, despite of being a hard-headed ng kanyang mga nilikha, tayo bilang mga tao, He always give grace. No? Yun nga lang, minsan naabuso or madalas naabuso ang grasya ng Diyos sa buhay po natin. But at the end of the day, tayo bilang mga tao, kahit anong gawin po natin sa buhay natin, kahit lumayo tayo sa Diyos, matigas ang ulo natin, matigas ang ating mga puso, babalik at babalik ka din sa Diyos. Lahat tayo, kailangan natin ng Diyos. Lahat tayo, kailangan natin ang kagalingan mula sa Diyos. Kasi pag lumalayo tayo sa Diyos, lumalayo yung grasya niya, and at the same time, lumalayo yung kanyang presensya sa atin, kaya madali tayo nakakain ng mga sitwasyon ng buhay natin. Una, pagdating sa ating spiritual, nagiging mapurol na tayo. Okay? Hindi na tayo epektibo. Second, pagdating sa ating physical, which is yan yung lagi nating dinidil, yung ating physical condition. Nandyan lumalabas ang iba't ibang karamdaman, nandyan lumalabas yung iba't ibang sakit na nararanasan po natin. Because of our hard-headed, o pagiging stubborn natin,
sa harapan ng Panginoon. And at the same time, makikita din po natin, because of the sin, no? Yung kasalanan na namumutawi sa buhay ng bawat isa sa atin. This is one of the causes kung bakit tayo lumalayo o napapalayo tayo sa Diyos. No? Mas pinipili natin na magkasala at mapalayo sa Diyos. No? But then, ang Diyos natin always gives us the grace and the condition, no, for us to go back to God. Kaya nga sabi po dito, ngunit kung ang bayang kong ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. So imagine that, mga kapatid. No? Si Lord, ang Diyos po natin, ito yung nais niyang makita sa atin, magpakumbaba, manalangin, hanapin siya, talikuran ang mga kasalanan, no? Nandoon yung pagbabalik, restoration, no? Pakikinggan ko sila mula sa langit. So, there is a thing na dapat makita ng Diyos sa atin. At alam niyo po ba kung ano yung mga yon, no? Kailangan magpakumbaba tayo, manalangin, no? At sabi po dun sa Exodus 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso, no, buo ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinmang sakit. No? Sa mga sakit na pinadala ko sa mga Ehipto, na kung si Yahweh ang inyong manggagamot. So makikita po natin, all of those things na nangyayari sa buhay po natin, either sa ating bansa, no, sa ating pamilya, sa ating marketplace, no, sa mga tao nakapaligid sa atin. Sometimes tayo yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng disaster ang ating bansa. Tayo yung nagiging cause kung bakit may problema ang ating pamilya. Because of our relationship to God. No? Na-tiered na ang ating relasyon sa ating Panginoon. Lumalayo tayo. Lumalayo yung presensya niya. But then, the good thing and the good news, God always gives us the condition for us to go back to Him. No? May condition siya. Okay. Kaya nga sa umagang ito, bubuksan po natin yung ating topic na kailangan ng bawat isa to eh. Kailangan nating lahat. Kailangan natin na tayo ay ma-restore. Kailangan nating gumaling. Okay? Healing. No? That's why yan po ang ating tema ngayong umaga, the healing. Okay? Pag sinabi nating healing, no? Ayon po sa aking research, alright, sabi po dito, the healing is the process of getting well. No? Getting well. Maging maayos, maging mabuti. Curing or restoring to health. Pagdating yan sa physical na aspeto. Now, in biblical aspect, healing is being made whole, restored spiritually, emotionally, mentally, and physically. So, each and every one of us needs healing. Kailangan natin ng kagalingan. Amen to that. Because if we do not healed by God, no, naglalakad tayo or nasa journey tayo kung saan hindi natin namamalayan, sugatan na pala tayo. At lumalala yung sugat na meron tayo pagdating sa ating spiritual being. Kaya nga 'di ba pag ang isang sugat hindi mo siya ginamot, ano nangyayari? Nagkakaroon ng infeksyon. Lumalala, no? At pwedeng mas lalong lumala kapag hindi ginagamot ang isang sugat. Amen? So tayo, iba sa atin siguro dito, may mga kanya-kanyang sugat, no? Pagdating sa emosyon, no? Pagdating sa iba't ibang aspeto natin. Hindi ko alam po yun. Si Lord lang nakakaalam at ikaw. No? So we need to be healed. Kailangan nating gumaling. Kailangan nating maranasan ng kagalingan ng Diyos sa buhay po natin. At hindi natin ito dapat tinatago. Kasi ang sugat na tinatago, nabubulok. Amen? Ang sugat na hindi nagpapaayos o nagpapagaling, okay, nagiging ano yan?
nagkakaroon ng malalang impeksyon. Nagkakanana. Di ba? At masakit yon, mga kapatid. Di ba? At pagdating sa buhay spiritual natin, kapag hindi rin tayo nagpapagaling o nagpapahilom sa ating Diyos, nagkakaroon din tayo ng spiritual nana. Amen. No? At ang spiritual nana ay pag nasaling ka, grabe, ang sakit. 'Di ba? Sino nakaranas sa inyo dito na lumala yung kanyang sugat? 'Di ba? Kapag nasaling yan, kahit nga yung mga kuko natin, mga kapatid, 'di ba? Pagka yan ay may sugat, 'di ba? Ang sakit, naapakan, 'di ba? Talagang kala mo may puputok na ugat sa iyo sa sobrang inis mo sa nakaapak sa iyo. Amen. At yan ang kailangan nating i-deal sa umagang ito, mga kapatid. Because we cannot push through, no? At hindi tayo magiging effective kapag may dala-dala tayong sugat. Kaya we need healing and we need God sa buhay po natin. At ang bawat isa sa atin dito, even that if you are a leader, no, a cell leader, no, a disciple of God, you need healing. Amen. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, ang Lord nangungusap sa bawat isa sa atin. No? At ano yung kailangan gawin? So sabi ko nga kanina, based on our verses, si Lord gives us binibigyan niya tayo ng kondisyon. No? At binibigyan niya tayo ng hope. Ganun naman ang Diyos natin, napaka-generous. Okay? Tayo lang minsan yung nag-iiba ng kaisipan pagdating sa aspeto natin sa ating Diyos. Amen to that. Kaya nga ngayong umaga, no? Ma-excite po tayo. Okay. The healing. Ayan. So ano yung dapat? O ano yung mga sangkap para gumaling tayo? No? Ano yung mga sangkap para gumaling tayo mula sa pagkahiwalay natin sa Diyos? O sometimes, wag na nating hayaan na lumala pa kung ano pa yung ano natin, yung sugat natin. Di po ba? Spiritually. Okay? So, number 1, we need restoration. Okay? We need restoration. Sabi nga dito, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. And patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. So this is our field. If we go back to God. So we need restoration. Ano yung kailangan nating gawin when we need restoration sa Lord? No? Sabi nga dun sa verse, kailangan magpakumbaba tayo. We need to pray. We need to humble ourselves before the Lord. No, kailangan nating magsisi. Kailangan nating magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang ating mga nagawang kasalanan. Ito lang yung pinakamalungkot na nangyayari sa buhay ng isang tao. Pinapataas niya palagi ang ere niya sa buhay. Kung bakit hindi siya nakakapanumbalik sa Diyos. Sometimes our pride, no, will lead us para lalo tayong masira. Para mas lalong maruwin ang ating buhay spiritual. Minsan tayo, kahit ng mga leader na nga, no? Tayo, individual sa atin dito. Hindi na natin nakukuha magkaroon ng personal time sa Panginoon. No? Sometimes, a leader naman ako pastor naman ako primary naman ako Okay na yung ganitong no? Sa leader naman ako Sometimes kinakain tayo ng mga title na meron sa atin. Kaya ang nangyayari, hindi natin namamalayan, unti-unti, lumalala, no? Lumalala yung paglayo ng Diyos sa buhay po natin. Why we are not being effective anymore. Okay? You don't give time sa Lord, no? Yung devotion mo, hindi mo na binibigyan ng pagpapahalaga. Yung relasyon mo sa Panginoon, hindi mo na binibigyan ng tamang oras. Mabuti pa mabuti pa yung jowa, ang dami mong oras. 'Di ba? Pero kay Lord, no?
Binabaliwala mo na yung oras na dapat meron kang intimate moment with God. Okay? Meron kang intimate time with God. At yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. That's why nadidepart ang presensya ng Diyos sa buhay natin because we do not seek Him. Hindi na natin siya hinahanap. Hindi na natin siya kinakausap. At hindi natin inaalaw na ang sarili natin ay kausapin tayo ng Diyos. Basahin ng Diyos ang buhay natin sa magitan ng ating pagbabasa ng Word of God. Amen? At yun ang madalas natin. And ito pang masaklap na pangyayari sa atin, mga kapatid. Tumitigas na yung puso natin. Na-harden na yung heart natin. Hindi ko na kailangan mag-devotion. Alam ko na yan. Hindi ko na kailangan ng Word of God. Meron namang Facebook. Meron namang mga 3 minutes video. No? Meron namang AI. Ayun. But when we not already seeking God sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, bringing back to existence in a right way, dapat, no, para ma-restore tayo, kailangan nating magsisi. Kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Huwag nating hayaan na ang buhay natin na dati nasa righteous life ka, magkakaroon ka pa ng buhay na ruin life. Because of the sin that we have, mga kapatid. Kaya nga, isa sa mga bagay na dapat nating makita sa buhay po natin, ito bang buhay, relasyon ko sa ating Panginoon, am I really restored to God? Baka sometimes, surface na lang. Okay? Baka sometimes, because of the demand ng ministry, pero wala na talaga akong joy sa aking puso. And you need healing, kapatid. Kailangan mong gumaling at kailangan mong magpagaling sa ating Panginoon. Amen to that, mga kapatid. Kaya nga, alam nyo, katulad ng senaryo sa Alibughang Anak, mga kapatid, nakita nyo ba doon? Na kapag lumalayo ka sa Diyos, nabababoy ang buhay mo. Ganon ang itsura o picture ng isang lumalayo o napalayo na sa harapan ng ating Panginoon. Katulad ng Alibughang Anak, no? Na lumayo siya sa Ama, binaboy siya ng mundo, no? Ngunit ang good thing, mga kapatid, nagkaroon siya ng realization. Now, ikaw ngayong umaga na ito, nare-realize mo ba na you need restoration before the Lord? Amen? And you know, God will do something better than you think. If you allow God and you allow yourself to be restored before Him. Amen? Kaya nga, ano yung ginawa ng Alibughang Anak? Nagkaroon siya ng realization, nagsisi siya, at kita niya yung buhay niya na kapag wala pala siya, malayo pala siya sa Diyos, malayo siya sa kanyang Ama, no? Walang biyaya ang pwedeng ma-restore. Ang susi is to what? Magsisi. Is to what? I-restore niya yung sarili niya. Kaya nung nagsisi siya, mga kapatid, ano nangyari? Ibinalik ng Ama yung karapatan niya bilang anak. Ayun. And ano nangyari? Nandoon yung the process of healing. Na healed yung broken, yung pagiging separated nila. No? Kasi yung anak, masyadong mataas ang pride. Mayabang. Ayun. Yan yung mga dapat na mabasag pa sa atin, mga kapatid. And you know what, mga kapatid? If we want to be healed, no, we need to be restored. Kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Amen to that. So, parang tayo, ang eksena ni Jonah, kapag hindi po tayo sumusunod o ginagawa ang kalooban ng Diyos, ano nangyayari? Nagkakaroon ng disaster. Diba? Sa book of Jonah. Diba? Si Jonah ay may pinagagawa sa kanya ang Diyos. Na pumunta siya sa Ninive. No? Pero ayaw niya. Okay? Anong nangyari?
nagkaroon ng disaster yung sinakyan niyang barko o bangka, mga kapatid. Because of his disobedience to God. And you know what? Maaring ikaw yon. Kaya nagkakaroon ng disaster ang bansa natin. Maaring tayo yon. Because may pinagagawa ang Diyos sa buhay po natin, no? Ginigising niya tayo sa pamamagitan ng mga nangyayaring kalamidad, no? Ayon nga po dun sa survey na nabasa ko kahapon, ang Pilipinas nga daw po, no? Ang pinaka number 1 ngayon na inatake ng iba't ibang kalamidad. Biruin ninyo, itong taon na to mga kapatid, ilang lindol, ilang bagyo, no? At maraming karamdaman ang narinig natin, nakita natin, kahit tayo naranasan natin dito, no? At sa bawat lugar na kung saan man meron tayo. Because of what? Because sometimes we do not allow God to work in us. Kaya nangyayari, sugatan po tayo. At we need to be healed. Kailangan nating magpagaling. Huwag natin na hayaan na ang sarili natin o ang buhay natin, hindi tayo ma-restore before the Lord. Amen? Kaya nga sa personal na relasyon natin sa Diyos, kailangan magbalik loob tayo sa Kanya. No? Itapon natin yung mga pride na meron po tayo. Ibalik natin yung sigla ng paglilingkod natin sa Kanya dahil walang sapat na dahilan para lumayo tayo sa Kanya. Amen, mga kapatid? So we need restoration. We need to be restored before the Lord. Kailangan manumbalik tayo sa Kanya. No? Because this is the process. The process for us to be healed, no, by God. At ang Diyos natin is very generous when He is doing something, when we are doing something before Him. Mga kapatid. What else? We need divine faith. Kailangan natin ng dalisay na pananalig sa ating Panginoon for us to be healed. Kailangan kapag nasa proseso tayo na inaayos tayo, pinagagaling tayo ng Diyos, no? I-allow naman natin ang ating mga sarili na magkaroon tayo ng divine faith. Divine faith na tayo ay mapapagaling ng ating Panginoon. Iba yung pinagagaling, no? Sa gumagaling, mga kapatid. At makikita natin na isa sa mga bagay na dapat natin makita, that faith is not just an ordinary thing. No? Hindi ordinaryo ang pananalig natin sa ating Panginoon o sa ating Diyos. So God wants us to be healed and we need a divine faith. Dapat nananalig tayo na tayo ay pinapagaling ng ating Panginoon. Pinapagaling in terms of our spiritual, physical, no? But then, bukod dyan, pinagagaling ka pa lalo ni Lord. Pinagagaling ka niya na maging leader, pinagagaling ka niya na maging cell leader, maging primary, no? At kung ano man yung katayuan mo sa loob ng church. No? Pinagagaling ka pa ni Lord palagi. Hindi ka lang pinagagaling ng physical. No? Pinagagaling na magaling ka sa ganitong bagay, no? And you need to what? We need a divine faith before the Lord. So, sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So dapat na ang pananalig mo sing lawak ng karagatan, kasing tatag ng puno na ang ugat ay kapit na kapit sa ilalim ng lupa. So nananalig ka na, syempre, pagagalingin ka ni Lord. Kung tayo mga kapatid nakaranas man ng karamdaman sa oras na ito, may iba't iba po tayong dinidil, no? And we want healing before the Lord, we need a divine faith. Kailangan mo ng banal na o dalisay na pananalig sa ating Panginoon. Because people needs healing. Every one of us needs healing. But God wants us to what?
Nais ng Diyos na makita niya na nananalig ka sa Kanya. Kaya nga ito sa process natin, mga kapatid, no? Sa proseso ng ating, if we want to be healed before the Lord, no? God wants us, or wants to see us, the divine faith. So, kamusta ang pananalig mo sa ating Panginoon? Okay? Matindi ba ang pananalig mo sa Kanya na kahit binabagyo ka ng problema, nandun pa rin ang pananalig mo sa Kanya? Na kahit nakakaranas ka ng iba't ibang karamdaman sa oras na ito, naniniwala ka ba na ikay pagagalingin niya? Yes. And amen to that, mga kapatid. Because God wants us to be healed. Nais ng Diyos na tayo ay gumaling at nais ng Diyos na pagalingin niya tayo. Ano man yung dinidil ng bawat isa sa atin sa oras na ito. And we need to have faith before God. Amen? So, katulad ng mga may sakit during Jesus' time, no? Isa lang ang kondisyon ng Lord, ng Panginoong Jesus during that time. Ano yung kondisyon niya? Faith. Pananalig. Diba? Hindi ka pwedeng gumaling kung wala kang pananalig. Amen? Simpleng illustration, mga kapatid. Di ba, kapag tayo ay umiinom ng gamot, okay, nananalig tayo na pagagalingin tayo niyan. Amen? Yung simpleng paracetamol, no? Yung mga gamot natin sa ubo, na usong-usong ngayon ang ubo at sipon, no? Kapag nag-intake ka niyan, nananalig ka, tama? Nananalig ka na pagagalingin ka niyan. Alam nyo ba may contribution yan sa paggaling mo? Kapag ikaw ay nananalig, hindi lang na you just simply nilunok mo yung gamot, no? Oo, may substance yan para makatulong na gumaling ka. Pero alam nyo bang mas malaking nakakatulong dyan para mas lalo tayo, para gumaling tayo sa mga nararamdaman natin? Yung pananalig mo dun sa gamot. Okay, buti pa sa gamot, nananalig ka na gumaling eh. Diba? Paano kaya yung pananalig mo kay Lord? Ayan. So, we cannot be healed by God if we do not have that divine faith. Hindi tayo gagaling, mga kapatid. At maaari pang lumala ang buhay po natin kapag hindi po tayo nananalig sa ating Panginoon. That's why our nation, no, kailangan ng bansa natin na ang bawat isa sa atin, no, iisa lang yung pinananaligan natin. At yan ang ating Diyos. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, di ba? Kung ang bayan kong itong nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, no? Magpakumbaba, manalangin, hanapin, talikuran ang kanilang kasamaan. Alam niyo, yung bansa natin ngayon, punong-puno. Hindi na mabilang, mga kapatid. But God always gives His divine condition for us to be healed. We're not just need to be restored before Him, but He wants us also to have faith in Him. No? Divine faith in Him. Sino yung mga characters sa Bible na matindi ang kanilang pananalig sa ating Panginoon o sa ating Diyos? Abraham. Diba? Nasa edad niya na yon. Hindi niya akalain na siya'y tatawagin pa ng Lord. No? Si Moises. No? At isa sa mga nakita kong illustration dito, mga kapatid, based dun sa Bible, is yung babaeng for how many years, no, sa New Testament, na hindi umaampat ang kanyang blood sa kanyang physical na kalagayan. But alam niyo, nakita ko doon yung faith niya. Ano yung kanyang sinabi doon? Mahawakan niya lamang, no, ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. 'Di ba? Gagaling na siya. That is a divine faith. 'Di ba, mga kapatid? Biruin mo, mahawakan mo lang. Pananalig 'yun eh. 'Di ba? Huwag mong panghawakan yung pangako sa'yo ng mga taong
darating ang panahon, pwede kang masaktan. Ayun. Huwag ka basta-basta maniniwala sa pambobola. Okay? Maraming na-scam, mga kapatid. No? Maraming na-scam. Paniwalaan mo lamang ang salita ng Diyos. Okay? Panaligan mo lamang ang salita ng Diyos. Huwag mong panaligan yung desire ng puso mo na dadalhin ka sa kadiliman. Okay? Ang panaligan mo lamang ay ang salita ng Diyos na dadalhin ka sa kaliwanagan. Amen to that, mga kapatid. Huwag mong hayaan na ang sarili mo masira, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sa iba ka nagtiwala. No? Sa tao ka nanalig. Sa mga pangako na madalas ay napapako. Sa mga pangako na madalas ay drawing. Di po ba? At ang drawing na yon, hanggang drawing na lang, walang implementation. No? Siguro napakagaling niya mag-drawing. Okay? Maraming drawing eh. Okay? Kaya mga mahirap sa atin, mga kapatid, na kapag tayo ay nagtiwala, no, sa salita ng tao, maaring dalhin tayo nito sa mga bagay na maglalayo sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat, no, bumalik tayo sa banal at dalisay na pananalig natin sa Diyos. Huwag nating hayaan na ang sarili natin masira tayo ng mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. At alam po ng bawat isa sa atin yan, mga kapatid. So, katulad ng babaeng inaagasan, mga kapatid, matinding pananalig ang kanyang naranasan. Ang kanyang declare sa buhay niya. Siya ay gumaling. So, ano ang declaration mo ngayon umagang ito? Do you have a divine faith before the Lord? Or baka nagdududa ka na sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Kaya wag natin i-allow yung sarili natin na mapalayo o lumabnaw ang ating pananalig sa Diyos. Palalimin natin yung ating pananalig sa Kanya. Wag nating i-allow na ang ating mga sarili, no, mga kapatid, nakainin tayo ng sistema ng mundong ito. So, healing requires divine faith. So, sino ang nais gumaling dito? No? Siyempre, bawat isa sa atin. So, ako may nararamdaman. Pwedeng ikaw may nararamdaman din. But because of my divine faith, I can be healed and be healed by God. So, all I need to do is to what? Going back to Him by restoring myself before the Lord, giving my divine faith before Him, no? At the same time, ilayo ko yung mga aking sarili sa mga bagay na maaaring magpalayo sa akin sa harapan ng Panginoon. So ano yun? Ito yung mga kasalanan na maaari na ginagawa mo pa o maaring nandyan ka pa, kapatid. So next is, for us to be healed, we need to seek God sa buhay po natin. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Amen to that, mga kapatid. We need to seek Him. Hanapin natin ang Diyos sa buhay natin. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, seek my face. Seek my face. Meaning, lagi nating sikapin na hanapin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat may longing ka. Okay? Dapat may longing ka in His Word, in His promises, in His divine work. We need to pray. We need to talk to Him. We need every day sa buhay natin. We need God every day sa buhay po natin. We need to seek Him. Because the greatest tragedy in man's life ay ang katwiran na wala siyang panahon sa Diyos. Yan ang greatest tragedy natin, mga kapatid. Yung wala kang panahon kay Lord. Ayan. Wala kang panahon. Lagi mong inuubos ang panahon mo sa games. Lagi mong inuubos ang panahon mo sa jowa, sa kakachat. Diba? And you don't seek God anymore sa buhay mo. Maaring ang sinisik mo lagi pera.
Maaring lagi yan ang una mong hinahanap sa buhay mo, ang magkaroon ka ng maraming pera. Hindi mo na hinahanap ang gumawa at ang blesser kung paano tayo magkaroon ng pera. Di ba mga kapatid? Yan ang problema sa atin. Kaya tayo nagkakasira-sira because we do not seek God first sa buhay po natin. So dapat, makita natin na sa sarili natin, sugatan na ako eh. Ang dami ko ng sugat. Pero ma-pride ka pa rin. Hindi mo pa rin hinahanap si Lord sa buhay mo. Ayun. Nagiging mayabang ka na porket ang dami mo ng pera. Diba? But sana sabi ng Panginoon, alam nyo, ang Lord, inaalaw niya ang disaster sa buhay po natin, para bumalik tayo sa Kanya eh. Okay? Para magkaroon tayo ng realization. Amen? Recently lang mga kapatid, meron akong isang tatay na one verse evangelism. At nag-open up siya sa akin. And with regards to his life, nakita niya daw yung kanyang sarili na puno siya ng pride, yung kayabangan. Alam niyo, yung mga tatay minsan, madalas ganyan eh. Diba? Masyadong ma-pride, mataas. Magaling siya. Pero mga tatay, may mga weakest point yan sa buhay niya eh. Ma-pride lang talaga. Hindi nagpapa-check up o kaya magaling, mas sugal, may pera, But then you know what, mga kapatid, hinumble siya ng Lord. Siniro siya ng Lord. At ngayon, good thing, tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Because of what? Because of his sin. Tinanggap niya ang Panginoon Hesus, na-realize na sa buhay niya, kailangan niya ang Diyos. At ang bawat isa sa atin, kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Kung ikaw ay may Diyos sa buhay mo, congratulations. Kaya nga dapat, lagi pa rin natin unahin ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga dun sabi sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So alam na mo yung verse na yan. Alam na alam mo lang, pero hindi mo siya ginagawa. Ayun. Yun ang pinakamalungkot na sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid. Ang Bible, very open na yan. Open na yan sa lahat ng pwede nating malaman sa buhay natin. But then, ang nakakalungkot dito, open lang siya. Alam mo lang siya. Hanggang dito lang siya. Wala siya dito. Wala siya sa execution. Ayun. Kaya nangyayari, nagkakawindang-windang ang buhay po natin. Kaya dito sa third point natin, we need to seek God for us to be healed. Hanapin natin siya. Diba? Sabi nga, balikan natin yung verse sa Exodus 15:26, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at sundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyong alinmang sa sakit. Sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. At ito pa yung sinabi dun sa 2 Chronicles kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin, at talikuran ng kanilang kasalanan, pakikinggan ko sila mula sa langit. So ito pala yung susi para pakinggan tayo, mga kapatid, sa ating mga panalangin. Ano yung susi? Magpakumbaba, manalangin, at hanapin at talikuran. 4. Ang ating mga kasalanan at pakikinggan. Ito nga sa English version, mga kapatid, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Diba, mga kapatid? Hanapin natin ang presensya ng Diyos palagi sa ating mga buhay. Saan natin makikita yan? Saan natin mararanasan yan? Have moment with Him.
Basahin mo ang salita ng Diyos. Nandiyan ang presensya ng Panginoon. Okay? So, we need to seek God for us to be healed. Hanapin natin siya. Ang problema, ayun. Ang unang hinahanap mo sa umaga ay ang iyong cellphone. Yun. Ayan ang una mong hinahanap. Kung nag-chat na ba siya, kung may message na ba sa messenger mo, aminin. Di ba? Yan ang una mong hinahawakan sa ngayon, ang iyong cellphone. Amen to that. Although necessity na siya sa panahon natin ngayon, but then, let us go back doon sa dapat. At yun ang hanapin natin ng presensya. Imbis na mauna mo kang mag-pray, check cellphone first. Imbis na una kang mag-devotion, check cellphone first. Ayun. Diba? Yan ang realidad natin ngayon. Amen to that, mga kapatid. Kaya ang problema, ang nangyayari sa atin, mga kapatid, siguro si Lord sa heaven, natatawa na lang, natatawa na itong anak ko na to. Love na love niya yung cellphone niya kaysa sa akin. Yung cellphone mo kasi, Apple. Yun. Mamahaling cellphone ang hawak mo. Ayun. Kasi baka naapakan o kaya baka mahigaan o baka nahulog. Sometimes yung cellphone natin, mas pinapahalaga natin yan kaysa sa Bible natin. Tama ba? Di ba? Mas sinayaan natin minsan mahulog yung Bible kaysa sa cellphone. Uy, mahal yan. Mahal yan, uy. Di ba? Pero yung Bible, hinayaan minsan natin mahulog O kaya, okay lang sa atin. Di ba, mga kapatid? So, makikita natin, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, ang dami sa atin na akala natin okay tayo. Pero ang totoong katotohanan sa buhay natin, hindi tayo okay. Marami sa atin, sa panahon natin ngayon, akala natin okay tayo. So let us check ourselves. Okay ba ako sa harapan ng Panginoon? Or baka naman nagsiserve ako kay Lord, pero sugatan pala ako. Meron pala ako dapat dalhin sa dakilang manggagamot sa ating Panginoon. O baka naman, you're just doing your ministry for the sake ni pastor, for the sake ng leader mo. But then, inalaw mo na pala yung sarili mo na puro sugat pala yung likod mo, puro sugat pala ang puso mo, puro sugat pala ang isip mo. And we need to be healed. At ang dakilang manggagamot natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Sabi nga, sa last part ng Exodus 15:26, akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. So let us go back to God. Alam ko na marami sa atin dito, nakakaranas tayo ng spiritual dryness, nakakaranas tayo ng pagkapagod, But then, that is part. Let us go back to the real, yung totoong manggagamot ng buhay po natin. At walang iba kundi ang ating Diyos. So, we must avoid things na nagpapalayo sa atin sa Diyos. We must avoid things na nagbibigay pasugat sa ating mga puso. We must avoid things na nagpapalayo sa presensya natin sa ating Panginoon. Sabi nga dito, ito mga kapatid, sa healing na ginawa sa atin ng Panginoon, nakita natin ngayong umaga, that we need God sa buhay natin for us to be healed. Amen? So, ano yung mga dapat nating makita, mga kapatid, para makuha natin lalo ang kalooban ng Diyos? We need restoration, We need the divine faith ng ating Panginoon, and we need to seek God. So alam nyo po, mga kapatid, despite of our pride sa harapan ng ating Panginoon, ito yung maganda. Ayon sa mga verse na binasa po natin, nakita po natin doon, ito yung condition ng Lord. God's condition. There are 4 things na dapat nating makita. Nais niyang makita sa atin, humility. Nais niyang makita sa atin ating prayer life. Nais niyang makita sa atin that
He wants us to seek Him. Hanapin natin siya. And turning from our wicked ways. Based sa ating main verse, mga kapatid. At ito yung promise ng Lord. Meron siyang 3 promise sa atin. Kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Number 1, He will hear us. Pakikinggan niya tayo. He will forgive us. Patatawarin niya tayo. He will heal us. Pagagalingin niya tayo. Hindi lamang niya tayo pagagalingin sa ating mga sugat, kundi pagagalingin ka pa niya, patatalasin ka pa niya. If we follow and we abide His condition in our lives. Kaya nga sa ating pagtatapos, sabi po dito, for us to be healed, we must return to God, seeking His face, and turning from our wicked ways, so that He will hear us from heaven and provide a path to restoration. So imagine that, mga kapatid, no? Para tayo ay gumaling, kailangan lang natin bumalik sa Diyos. At alam nyo, wag nating hayaan na matapos ang taon na to, na puro kabigatan na lang ang naranasan mo. Dapat haharapin natin ang 2026 na tayo ay magaling na pagdating sa ating mga physical at spiritual na kalagayan, and mas magaling pagpasok ng 2026. Amen to that, mga kapatid. So, ihanda po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa oras na ito. Let us observe the Holy Communion na meron po sa atin ngayong umaga na to. So, I hope and I pray na meron po kayong na-prepare na small amount of wine, no, as a gesture ng ating pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, ihanda po natin, no, bibigyan ko po kayo ng ilang segundo, yung ating mga bread, small amount, at kung wala po kayo dyan, meron po kayong something na pwede nyo pong maging simbolo ng ating Holy Communion ngayong umaga na ito. So, ihanda po natin, mga kapatid. Okay po. Sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Samahan po natin muli ang ating CGS Philippines Worship Team sa kanilang dadalhin po sa ating awitin para sa ating Panginoon. I've seen your favor. I've seen your healing, Lord. I've lived stories that prove your faithfulness. I've seen miracles my mind can comprehend. And there is beauty in what I can understand. Jesus, it's you.
Jesus, it's you. I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, you're too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see, you're too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. Yes, Lord. I can't resurrect a man with my own hands, but just the mention of your name, you raised the dead. So all the glory to the only one who can. Jesus, it's you. Jesus, it's you. I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, you're too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see, you're too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen, you're too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen, you're too good to not believe. Oh, let your power come in this place today. We need you, Lord. We need your healing. Your power move in the midst of us today. Come on, church. We've seen cancer disappear. We've seen broken bodies heal. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. We've seen real life resurrection. We've seen mental health restored. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. I've seen families reunited. I've seen prodigals return. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. 'Cause I've seen troubled souls delivered. I've seen addicts finally free. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. We see cities in revival, salvation flood the streets. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. We see glory fill the nations like the world has ever seen. Don't you tell me he can't do it. 'Cause I know that he can. You're the wonder-working God. Thank you, Lord. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, you're too good to not believe. You're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen, you're too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles I've seen, you're too good to not believe. Too
good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen, you're too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. After everything I've seen, you're too good to not believe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lahat nakakaramdam ngayon ng pain, ng struggles. We can do everything dahil kasama natin ang ating Panginoon. I've experienced the goodness of the Lord. My family has been healed from sickness. Nawa, ang Lord sa pamilya namin kaya din gawin ang Lord sa bawat isa. Mabuting salamat sa Panginoon. You're too good to not believe. Oh, thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa umagang ito kung saan patuloy po naming nakita na kailangan ka palagi namin sa aming mga buhay. Salamat Lord dahil you always gives us the promise na ang kailangan lamang naming gawin, Panginoon, ay magpakumbaba sa iyong harapan. Gawin namin ang mga kondisyon na binibigay mo po sa amin upang patuloy namin maranasan ang kagalingan na mula sa iyo. Salamat dahil kami, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay naranasan ng iyong dakilang pag-ibig, naranasan ang dakilang mong pagpapatawad, naranasan namin ang dakilang mong grasya sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay patuloy na maranasan ang kagalingan na mula sa iyo. At anuman, Panginoon, ang nararanasan ng bawat isa in terms of our physical being, in terms of our spiritual being, Lord, I declare and pray, and by the name and by the blood of Jesus, you are claiming the healing right now. In the name of Jesus, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbigay sa amin kung papaano kami patuloy na dapat na gumaling mula sa sugat na naming nararanasan. At ito po ay kailangan naming manumbalik sa iyo
Kailangan naming magpakumbaba sa iyo. Kailangan naming gawin, Panginoon, na ma-restore kami, magkaroon po kami ng panahon na kami ay patuloy na manalig sa iyong mga pangako sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Magpalain niyo po ang bawat isa na nandito sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So marami pong salamat mga kapatid. At ang bawat isa po sa atin ay nanatili hanggang sa closing prayer. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing pastor sa opportunity muli na pinagkaloob po niya sa atin na dalhin ang salita ng Panginoon. And at the same time, salamat po sa mga leaders and disciples na nandito. God bless everyone. Be healed in Jesus' name. God bless. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.